So, yun nga guys, pinasok ko na yung kulungan ni Choco dito nung after nung quarantine niya na 14 days. Kasi yun ang advice ng vet, i-14 days si Choco. So, nung okay na, saka ko siya ipinakilala. Para sa nabubulol na ako. Pala sa pagpapakilala, pinasok ko muna yung kulungan niya dito. Tapos, inaamoy-amoy nila hanggang sa nilabas ko ng kulungan. Pinaamoy-amoy ko muna yung puwet niya. Dito sa mga big dogs ko. Yan. Kwento pa pala guys para sa pagpapakilala ng bagong, kunyari may bago kayong alaga. Yan. Para pakilala sa mga kasamahan niya at hindi sila mag-away-away. Kasi mga aso to tapos pusa si Siopaw. Papakilala ko si Siopaw sa kanila. Pinaamoy ko muna yung puwet ni Siopaw para nang sa ganun ay masanay sila. So, nung nasanay na sila kay Siopaw, sa kakaamoy-amoy, nandyan lang siya sa kulungan. Saka unti-unting nilabas, takang-taka sila. Bakit meron na namang bago? Sinusundan-sundan nila kung saan pumunta si Siopaw. Pero ako naman ay nakaalalay lang kasi baka biglang sagpangin. Ang lalaki pa naman ito. Isang kagatan lang yan si Siopaw nung napulot ko kasi ang liit-liit pa niyan. Marusing pa. Sabi ko sa doktor ay linisin. Yun. Kaya, ayan, nasanay na sila kay Siopaw ngayon, hindi na sila nag-aaway-away. Hindi na rin sila nagtataka kung bakit iba si Siopaw sa kanila. Ang kaibahan na nga lang, pag naghaharutan si Siopaw, si Kisame, kasi magkakasing laki sila. Si Siopaw, si Kisame, at saka si Choco, yan, nagbabardagulan sila dito. Nakikita niyo naman siguro sa mga videos ko na talagang nagbabardagulan sila. Pero laro lang yun guys, walang nasasaktan kahit isa man sa kanila. Kasi talagang nakabantay ako lagi. Kapag hindi rin lang ako makabantay sa kanila, hindi ko sila hinahayaang maglaro mag-isa o sila-sila lang. Lahat sila ay may kanya-kanyang pwesto dito para hindi sila mag-away-away. Ganon. Yung kasing pusa na kinikwento ko sa inyo na nakatambay dyan sa labas. Palagi silang nag-aaway-away dyan ng mga pusa kasi mga hindi kapon. Siguro kaya ganon, nag-aaway-away sila. Ayan, di ba? Kampante silang magkakatabi. Ayan ang aking mga maldita dito sa bahay. Si Siopaw, si Haba, ayan. Ayan si Siopaw. Bawal ma-stress. Chinichismis kita, bakit? May reklamo ka, Haba? May reklamo ka? Di magreklamo ka sa ate mo pagdating. Ayan si Siopaw. Baksin kahapon yan kaya mainit ang kilikili. May lagnat. Tumalab siguro yung gamot. Ayan. Di pa ako nakakapaglinis guys. Kaya ganyan ang itsura ng mga sahig. Ganyan. Pero hindi na mag-aanong marumi ang bahay namin kahit na nagkakalat sila ng laruan. Yan. Si Siopaw. Yan ang aming araw-araw na routine. Yan. Diba? Mas marami pa ang aso, ang pusa, kaysa sa tao. Ayan si Choco. Ay si Siopaw. Nilalaro niya ang sarili niya. Bawal kang ma-stress. Bawal ka ring maligo, mabasa. Kakabaksin mo lang kapon. Tingnan mo. Tingnan mo. Tingnan mo, inaabot niya si di ba? Ang babait nila hindi niya pinapatulan si Choco, si Siopaw. Ganyan sila guys, di ba? Pag sa labas makikita mo yung mga iba, mapatapat lang sa pusa, talagang galit na yung aso. Tingnan mo. Harot-harot yan si Siopaw. Ganyan yan. Tuwing may dadaan dyan sa kanya at siya'y nakakulong. Sabi siguro niya, ba't ako kinulong kayo nakawala? Hindi pwede yun. Siopaw, niloloko ka ni Siopaw. Ayan na si Choco, naglalaro mag-isa. So, yun guys, ang isi-share ko sa inyo, yung kung paano natin ipakilala yung ating mga bagong alaga sa ating mga dati ng alaga. Ayan. Sa puwet lang guys, kasi yun ang kanilang pagbati. Kung tayo sa mukha, beso-beso, sila puwet to puwet. Amoy-amoy sa puwet para masanay sila sa kanilang amoy. Yan ay natutunan ko lang sa kakapanood ko sa ating kay Lester sa Panta. Doon ako laging nanonood sa Pinoy Dog Whisperer.
Tsaka yung kay Milan. Yun, napapanood ko yun lagi. Ang dami kong pinapanood ng tungkol sa aso. Oo, totoo. Pero yung pagtitrain ni Lester sa Panta, hindi ko ma-i-apply dito. Katunayan sa kaka-idol ko sa kanya, lahat na yata ng kulay ng leash niya meron ako. Kaya ayan o. Sa sobrang praning ko na, alam mo na yung gusto kong maiwok sila ng maayos. Bumili na ako ng mga leash niya. Yun. Oo, di ba? Pag lumalabas tayo, gamit-gamit mo yung leash. Ayun ang maldita, oh, hindi mapakali. Kasi nandiyan na naman sa labas yung pusa, guys. Yung sinasabi ko sa inyo. Kaya, palagi na naman siya umaamoy-amoy. Pero kapag may dumadaang ibang tao, umaalis naman siya. Umalis na naman kasi may dumaan kanina. Diyan ka lang. Yan. So, yun lang guys, ang share ko sa inyo. Meron tayong pang pet foot cup. O, ayan, parang cup kasi siya. So, ayan, part 2 pala ito. So, ayan. Ayan guys, si Kisame. O, paugas ko lang ng mga kaldero. Ayan si Kisame. O, ganyan lang ang ginagawa niya guys. O, namimintana lang siya dyan. Pero pag isasampa ko siya dyan sa pasimano ng labahan, ayaw niyang umalis. Kasi galing siya dun sa Kisame. Papakita ko ulit sa inyo kung saan siya nanggaling. Yan. Yan, dun o. Yan. Diyan siya galing. O, diba ang taas niyan? Ay, may sound. Oh. Kisang. Kisang. Binta-bintana ka lang dyan. So, yun. Dun siya sa napakataas na Kisame galing. Siguro may nanganak dun sa Kisame. Iniwanan siya. Kaya, nalaglag siya dun. Yung video guys ay hanggang ngayon ay nandito pa sa akin. Na nalaglag talaga siya dyan. Kasi ganito rin eh. Nagbibidyo-video rin ako. Pero bigla siyang nalaglag. Kaya sabi ko, uy, saan ka galing? Ayun, inampun ko na siya. Malinis siya noon kasi galing nga siya sa Kisame. Hindi katulad ni Siopaw, marusing siya noon nung nakuha ko. Medyo ano-ano pa yung kanyang tenga. Medyo marumi-rumi. May mga itim-itim. Kaya nilinis ko. Ayan o. Tingnan natin kung nasaan na siya pumunta. Kasi lumabas eh. Ayan siya oh. And guys. Diba? Ayan oh. May bedsheet binalot ko dyan sa kulungan. Kasi pag malakas ang ulan, umaano yung ulan, pumapasok kasi hinahangin. Kaya nilagyan ko ng bedsheet. Diba? Paraning lang. Ayan. Ang anilaban kong sa pinangupuan. Yan. Yan ako nagsasampay. Ayan si Kisaw. Nakabintana lang. Kisang! Kisang! Psst. Iwanan mo na si mama. Kisang! Wala siyang pansin. Pero hanggang dyan lang yan. Kulungan ni Axel yan guys. Bali, pininturahan ko ulit para siya ay malinis at saka laging bago. After mawala ni Axel, pininturahan ko yan. Bagong pintura yan, kaya wala siyang kakalakalawang. Yun. Siguro naiisip niya si Kisame, naiisip siguro niya si Axel na hindi na niya nakikita. Kaya siya madalas dyan sa kulungan. Hindi siya umaakyat dyan sa pasimano para bumaba o anuman. Dyan lang siya sa loob ng kulungan. Para bang iniisip niya, nasaan na kaya yung kaibigan ko? Kasi sila lang dati ang kauna-unahang alaga ko bago dumating tong si Clover eh. Kasi itong si Clover, kwento ko na naman ulit, galing yan sa boss ko. Kasi yung boss ko, may aso siya na 29 na. Tapos may dalawa pa siyang nanganak. Ito nga si Clover yung anak. So sabi niya, mabait ka sa hayop. Kunin mo na yung isa, 3 papi yan, tapos pinaghati-hatian namin ng mga kasamaan ko sa trabaho. Ito nga si Clover ang napunta sa akin. Hindi ko alam na babae pala siya. Sa madaling salita, nung medyo mga 10 months na siya sa amin, inasawa ni Axel. Hindi ko alam na itong si Axel ay inhit. Itinali ko pa para hindi sila magpang-abot. Dulo to dulo, dun sa dulo si Axel, dito naman si Clover. Abay, nagpang-abot pa rin. Kahit na minsan lang yun, nabuntis ka agad si Clover. Ayan.
Ang mga produkto, ayan. Ang malditang si Haba. Maldita ka, di ba? Oh. Maldita ka. Maldita ka eh. Ako nang isnab pa, oh. Snabera. At saka, ayan si Itim. Anak ni Clover yan, at saka ni Axel. Ayan, nagmana kay Axel na malaki at balahibuhin. Tapos, ayan naman si Pungging, yung nasa ilalim na yan. Nagmana naman kay Clover na walang balahibo. Ayan, oh. Magkakaiba ang itsura nila, parang akala mo iba-ibang pinanggalingan. Ito si Itim, guys, ay kapon na. Pinakapon ko talaga yan para, kasi ayoko nang magdagdag ng alaga sana. Kasi nga, mahirap kaya ang maintenance lang yan, guys, sa totoo lang. Kulang ang 10,000. Kasi yung pagkain pa, mga vaccines, yearly meron yan, update. Yung mga pagkain. Kahit sabihin mo pa, guys, na hindi ka magpakain ng dog food, magastos sa bigas. Magkano ang 1 kilong bigas kahit yung mamurahing bigas, di ba? Pero kasi kami nga, bumibili pa kami ng dog food nila. Magkano ang kilo ng dog food nila? Mas mahal pa sa bigas. Ayan pa si Choco na napakaselan, oh. Ampon ko rin yan. Bigay ng kaibigan ko sa akin yan, guys. Sa totoo lang, guys, hindi ako bumibili ng aso. Kahit na pure breed pa yan. Hindi ako bibili ng aso. Mga pinapaampon lang yan sa akin kasi nga sobra-sobra ng alaga nila. Kasi nga hindi na nila ma-maintain. Dahil syempre pagkain, gamot, at kung ano-ano pa, mahirap kaya. Kaya ayan, ako naman, pag pumayag yung anak ko, sige kunin natin. Tapos nung nanganak nga, ito sanang si Clover ay may mag-aampon office mate ng anak ko. Kaso nung kukunin na, 1 week before na kukunin na, sobrang lungkot ko, guys. Kasi iniisip ko, baka hindi alagaan si Punggok. O ayan o, kasi, di ba aspin na aspin ang dating niya. Iniisip ko, baka palakihin lang tapos katayin, or pabayaan lang, gawin lang bantay ng bahay. Kawawa naman, di ba? So, hindi ko na lang binigay. Naawa ako eh. Sabi ko, ikikip na lang natin yan, walang irerehome. Kaya ang ginawa ko, etong si Itim ay pinakapunan namin kaagad para hindi na sila magdagdag pa at hindi na manganak. Yun lang naman ang solusyon sa hindi pagdami ng aso eh. Ang ipakapon ang ating aso. So, yun ang kwento, guys. Ba't dumami ang aking aso? Paulit-ulit ko yun sinishare. Bakit dumami ang aking aso? Hindi sinadya na dumami talaga. Nag-umpisa lang ako sa ampon. Si Axel, ampon ko kasi yun eh. Dinala dito ng pinsan ko. Sabi babalikan. Pero sa totoo lang, namatay na yung pinsan ko, hindi na niya nabalikan si Axel. Yun. Kaya, yan ang kwento. Kwentong aso. Ayan si Yaba, oh. Nagmamaldita na naman. May saltik ka na naman. So, okay na, bye. Bye na, guys.